Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Oh, ayun na nga, taliwas yung sinasabi niya sa ngayon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, si alias Rene, sinungaling. So kung sinungaling si alias Rene, bakit ka naniniwala sa sinabi niya sa'yo nung una pa lang dyan sa Senate inquiry mo? Oh, hindi ba? Hindi ka marunong eh. Yan ang malaking pagkakamali mo. Oo, ang pinakamalaking pagkakamali mo is yung sabihan mo si Rene na sinungaling. Kasi pag sinabi mong sinungaling si Rene, ibig sabihin yung mga pinagsasasabi niya dyan sa Senate inquiry mo, kasinungalingan. Therefore, yung resulta ng yung Senate inquiry, ang pundasyon kasinungalingan. So dapat, dahil may mga ganitong recantation na, dapat mag-apologize ka na. Hay, nalusutan ako ng isang sinungaling na resource person. Hindi kasi namin masyadong binackground check. Nature na pala niya yung pagsisinungaling. Hindi ba? Ngayon, yung committee report ko tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy, using itong kasinungalingan, nire-reverse ko na. Dapat ganun, i-reverse mo na. Sinungaling si Rene. Sabi ko nga sa iyo, the fact na pinatutunayan mo na sinungaling si Rene, tama kami. Tama kami noon nung sinasabi namin sa iyo, Risa Ontiveros, sinungaling yung resource person mo. So anong gagawin mo ngayon na sinungaling yung resource person mo? Dapat ikaw mismo magpalaya na kay pastor, ikaw na kumuha ng susi, ilabas mo na siya sa kulungan. Dahil unang-una sa lahat, sa'yo nagsimula yung kademonyohan eh. Kaya nagkaroon ng authority itong sila General Torre Marbil at sila Abalos na babuyin ang kingdom of Jesus Christ dahil sa katarantaduang hearing mo eh. Bakit ko sinabing katarantaduhan? Sinungaling yung testigo mo. Because we take some time to vet emails. Nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Hindi ba? Ikaw na umamin. Hindi nyo pinapansin. So anong ginawa ng bata? Gumawa ng istorya. Nung gumawa ng istorya yung bata, tapos nung nakita nyo na pwede nyo siyang magamit laban kay Pastor Quiboloy, kinuha nyo na siya. Regardless, binayaran nyo siya o hindi. Kung binayaran nyo man siya o hindi, pero nung nakita nyo yung email niya, 2 beses siya nag-email, hindi nyo pinansin. Doon sa mga sumunod na email niya, noong nakita nyo na mukhang desidido siyang mag-testify, kinuha nyo. Tama, kinuha nyo. Nag-due diligence ba kayo? Nag-background checking ba kayo? Di ba? Hindi na. Basta maganda yung mga sasabihin mo, basta pangit yung mga ginagawa ni Pastor Apollo Quiboloy sa'yo, go, go, go tayo. Hindi ba? Ngayon, biglang bumaliktad. So, paano na? Totoo ba yung sinasabi niya sa'yo? O hindi? Kasi kung sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi niya ngayon, totoo yung sinasabi niya noon, abay, gaga ka talaga. Nabitag ka dito, ma'am. Nabitag ka dito sa statement mo na to. Akala mo, nakagaling ka rito. Akala mo, iginaling mo to. Di ba? Akala mo yun. Pinatunayan mo lang na yung sinasabi namin sa'yo dati na sinungaling yan ay totoo. So napasukan ka ng sinungaling na resource person. Walang kwenta, basura ang Senate inquiry mo, madam. Kaya kung ako sa'yo, i-reverse mo na yan. Reverse it hanggat kaya mo pa. Din tama yung ginagawa mo. File cases against this person. Kasi sinisira ka niya eh. Binisto ka niya. So file cases against this person. Kasi yun naman ang gusto namin mangyari. The reason why inilabas namin yun is because sobrang bait mo sa mga sa mga pagpapakilala mo sa tao. Pero according sa sinabi ng bata, meron kang kademonyohan na itatago sa katawan mo. Pero hindi ako naniwala doon sa bata Pero ibinalita ko to para makarating sa'yo. At sana sumagot ka. Ayan, sumagot ka. At ang sagot mo, pinatunayan mo na sinungaling yung bata. Di tapos ang usapan, kasi sinungalingan yung sinasabi ng bata, sinungaling yung testigo mo, di i-reverse mo na yung findings ng committee mo. 4. Nasaan dyan ang pinilit? Bukod dito, nakasaad din umano ang pangalan ng mga Duterte sa pinakaunang salaysay ni Maurilio na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa opisina ni Ontiveros. Si Maurilio rin anya ang unang nanghingi ng pera sa opisina ng senadora taliwas sa bago nitong pahayag na binigyan siya ng 1 milyong piso ng mambabatas. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Humingi siya ng pera sa'yo. Binigyan mo o hindi? Hindi. Bakit? Kasi hindi kayo nagbibigay ng pera.
So, bakit testigo mo pa din siya? Hinihingan ka na pala niya ng pera, bakit testigo mo pa din siya? Hindi mo ba naisip na pinipirahan ka lang niya? Kaya sinasabi niya yung gusto mong marinig? O di sana doon pa lang nagtaka ka na. Di sana doon pa lang, inimbestigahan mo na siya. Ba't ka humihingi ng pera? Wala masausapan natin yung pera. Kumakain ka naman dito sa rest house Oo, sarap naman ang tulog mo, nakakondo ka pa. Para saan yung pera? O nung hinihingan ka na sana niya ng pera, sana nalaman mo na. O kaya sana ikaw na mismo yung nagkusa na, teka, may something sa batang to Mukhang namimera lang to Mukhang sinasabi niya yung gusto kong marinig na sinasaktan siya, na siya ay pinaparusahan, na siya ay dinadamay niya yung mga Duterte. Di sana nagduda ka na. Hindi ka nagduda, di ba? O so ngayon, ang pinupunto mo lang is hindi ko siya binayaran. Siya yung nanghihingi sa akin ng bayad. Sinungaling yan. O, sinungaling yan? Testigo mo yan So sinungaling yung testigo mo, Risa Ontiveros. Anong ibig sabihin nun? Kabalbalan yung yung inquiry mo. Sokol. Wala, yari ka dito, Risa H. Sobrang yari ka dito, wala ka lusot dito, ma'am. Inamin mo Sa bibig mo mismo nang galing na sinungaling yung tao na yan Testigo mo yan. Tangina, ikaw naglabas yan sa publiko. Hindi naman kay OJC naglabas yan, ikaw. Oh, hindi ba? So, anong pakiramdam na ang pundasyon mo kasinungalingan? Oh, sabi ko nga sa'yo, ano ang nature ng isang ahas? Kahit alagaan mo ang isang ahas, aahasin ka niyan. Kahit anong pakain mo, kahit na ipakilala mo yung sarili mo sa kanya araw-araw, balang araw tutuklawin ka niyan. Bakit? Kasi ahas yan Yan ang trabaho ng ahas, tumuklaw. O ngayon, ginagamit mo yung ahas na yan noon para tuklawin ang mga Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy ang KOJC. Anong pakiramdam? Na ikaw naman ngayon yung tinutuklaw niya. Oh, hindi ba? Sinungaling ngayon. No, ikaw na tinutuklaw, sinungaling na. Nung tinutuklaw sila Pastor Kibuloy, hindi pa siya sinungaling. Ganun ba yon? Ang sinungaling yan. Oo, pagka, katulad niya, sabi ko nga sa'yo, katulad kay Arnie Tevez, di ba? Yung 10 nag-confess na si Tevez yung amo nila. Di ba nag-recant sila na hindi daw si Tevez yung amo nila, na pinilit lang daw sila? O, ngayon, ako bilang isang judge, kung bumaliktad siya ulit, i-maintain niya yung una niyang statement na si Tevez talaga yung nagpumatay, maniniwala pa ba ako? Hindi na ako maniniwala. Bakit? Kasi nga nagsinungaling na. O kung halimbawa, sige ganito. Halimbawa, itong si alias Rene, bumaliktad na naman siya. Sasabihin niya, hindi totoo talaga. Si Risa Ontiveros talaga ang kakampi ko. Kinidnap talaga ako ng KOJC, inoferan talaga ako ng pera para sirain si Risa Ontiveros. O, maniniwala na naman kami, ganon. Kasi pabor na naman sa'yo. O, di ba? Kung halimbawa bumaliktad ulit to si Rene, tatanggapin mo ba siya? Hindi na, di ba? Hindi mo na siya tatanggapin. Bakit? Kasi nga sinungaling siya. That's the bottom line. O, umaming ka na sinungaling siya. O, anong ibig sabihin nun? Walang kwenta yung Senate inquiry mo. Palayain mo na si Pastor Kibuloy. Ganun lang yun. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Financial assistant? Ha? Financial assistant? Talaga? Financial assistant? Tangina, ano yan? Anong ina-assist niya? Assistance, ma'am. Financial assistance. Tapos, bibili siya ng laptop, ganun. O, sige, diretso. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Dagdag pa ng senador. So, sinabi mo na hindi kayo nagbabayad. Humihingi sa inyo ng bayad, hindi ka nagtaka? Na pera-pera lang ang labanan dito sa tao na to. Hindi ka man na nag-isip, putya, wag na natin kunin witness yan, nanghihingi ng pera Pinagkakitaan lang tayo niyan, hindi mo naisip yun. So kung noon pa lang hinihingan ka na ng pera, pinagkatiwalaan mo pa rin, anong tawag sa'yo, Risa? Tapos magdidimanda ka. Tapos ididimanda mo yung mga nagpakalat ng video. Hindi, bakit? Takot ka pala O harapin mo tong bata, magpatawag ka ulit ng Senate inquiry, imbitahan mo to, haharap daw siya sa'yo. O sukat-suka daw siya sa'yo, haharap daw siya sa'yo, lahat ng tanong mo, sasagutin daw niya. Lalabanan ka daw niya, hindi daw siya natatakot. O, paano yan? Ako talaga, hindi ako naniniwala dito sa alias Rene na to kasi sinungaling to. Yan naman yung unang sinasabi namin sa'yo, Risa Hindi ka naniwala. O ngayon, ikaw na ngayon, pwede ka bang makulong dahil sa sinasabi niya? Pwede. Dapat makulong ka din kasi si Pastor Kibuloy nakakulong dahil sa kasinungalingan nito So dahil nagsisinungaling siya ulit, dapat makulong ka rin. Senador, kung may nagbayad kay alias Rene, ay hindi na siya magtataka kung KOJC ang gumawa nito. Ito ay dahil Tingnan mo, tapos ngayon, ikaw ang galing-galing mo mag-judge na binabayaran ng KOJC to.
Malamang kay OJC to. Kay OJC na naman. Putang ina, puro na nga kasinungalingan yung inquiry mo eh. Tapos kay OJC na naman na sinisisi mo. Una sa lahat, ikaw ang nagpresenta sa putang ina nito eh. Ikaw ang nagpresenta sa tao na to. Ikaw ang nagpresenta rito sa tarantado na to. Tapos ngayon na bumaliktad sa'yo, putang ina, isisisi mo sa kay OJC. Dapat isisi mo to sa pagmumukha mo. Gaga ka pala eh. Isisi mo to sa mukha mo. Ang kagaling ng mga tao mo, di ba? Ba't hindi nila na-check na sinungaling to? Isisi mo to sa kanila. Huwag mo isisi sa kay OJC. Nananahimik kay OJC. Hinayop nyo na nga eh. Putang ina ninyo, hinayop nyo na. Pinakulong nyo na yung leader. Finraise nyo na yung asset, mga hayop kayo. Kung ano-anong mga kaso ang pinag-ano nyo, may mga namatay pa dito, binalasubas nyo na nga. Sa kanila nyo pa rin isisisi yung kapalpakan nyo sa paghahanap ng totoong witness. Kapal ng mukha mo, Risa. Tapos magdidemanda ka. I-demanda mo yung mga kasamahan mo dyan dahil hindi sila nagtrabaho. Dahil kung sana maganda yung vetting nila dito sa tao na to, nalaman nyo sinungaling to, hindi nyo sana ginamit. Kayo gumamit eh. Tao nyo yan eh. Gaga ka pala eh. Hindi naman yan. Meron kaming ipipresenta. Tapos sisiraan si Risa Ontiveros. Hindi naman ganun eh. Ikaw ang nagpresenta dyan para siraan ng KOJC. Tapos ngayon na bumaliktad, putang ina, KOJC pa rin sisisihin mo. Sobra ka na. Wala ka nang ibang pwedeng sisihin kundi Duterte tsaka KOJC. Luka-luka ka pala eh. Sumbong rin si Murillo na kinukumbinsi at hinaharas siya ng mga kakilalang KOJC member na bawiin ang kanyang pahayag kapalit ng malaking pera, pagtatago sa kanya at pagbibigay ng magaling na abogado. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now." Sineryoso ni Senador Ontiveros ang mga mensahe ni Murillo at ipinadala ito sa Philippine National Police sa Davao para sa agarang aksyon. Bagaman Oo, tinan mo. Di ba, sinabi kinidnap. Nag-operate kagad kayo. Pumunta ka kagad sa PNP. Yung PNP, umaksyon naman. Putang ng bilis. Pabilis umaksyon ng PNP. Samantalang tagal-tagal na ng mga missing sabongeros. Hanggang ngayon, wala pa silang nakikita. Pero ito, action kagad ang PNP. Pumunta kagad sa Glory Mountain. Hinahanap kagad itong tao na to. O, di ba? So, ito lang yung gusto kong linawin. Nag-message ako sa'yo. Ma'am, rescue nyo ako. Tinatago ako dito sa Glory Mountain. Help. Kinidnap ako ng... style ng putang ina. Yan eh. Kinidnap ako ng KOJC. Tinago ako sa Glory Mountain. Ma'am, ito lang ang gusto kong itanong ha. Tanga ba ang KOJC? Kasi tanga mo na kikidnapin nila yung... At saka ilang ano ba yan? Ilang testigo ba yan? Ang dami-daming testigo ng opisina mo, di ba? Ilang testigo mo? Ba't yung isa lang kinidnap nila, di pa nila kinidnap lahat? Di sana kinidnap na nila lahat, anak ng tinapay naman. Isa lang nakidnap nila. Tapos ang matindi, saan ka naman makakita ng kinidnap na puta may cellphone? Tayo na kabalbalan talaga eh. Saan ka makakakita ng kinidnap na may cellphone? Kung ako si Risa Ontiveros, mayroon nag-message sa akin, "Ma'am, kinidnap po ako. I-rescue nyo ako. Nandito ako sa Glory Mountain. Help." Walang signal sa Glory Mountain, ma'am. Maniwala ka sa akin, nagpunta na kami dun. Wala pong signal dun. Putang ina, hindi ka makaka-text message dun. Pustahan tayo. Kahit ngayon, magpunta tayo ngayon. Madam Risa, pumunta tayong dalawa dun. Putang ina, kahit magkaharap tayo, hindi natin marireceive yung message sa isa't isa. Walang signal dun. Sana man lang, nagpunta naman na dun yung mga pulis, nag-raid na sila dun noon eh. Alam ng mga pulis, walang signal dun. Di sana sinabi, nag-text yung bata, nasa doon sa Glory Mountain. Tangin lang yan, wala sa Glory Mountain yan. Kasi wala signal sa Glory Mountain, paano makakapag-text yan? At saka kung ako naman yung pulis, "Ma'am, sure ka dito? Putang ina, sinong kinidnap na may cellphone?" Puta, pag kinidnap ka usually, nakatali ka, di ba? Katali ka, nakapiring ka, ganyan, nakaposas ka, di ka makapag-cellphone. Yan ang unang hahanapin sa'yo. Putang ina to, baka may listening device to Mabibisto tayo. Putang ina, mangingidnap lang ako, bibigyan ko pa ng cellphone o iwanan ko pa ng cellphone yan. Sentido ko mo, Risa Ontiveros. So, nag-ano ka kagad? Tinawag mo sa PNP? Meron akong testigo, kinidnap. Nag-message sa akin. Alam pa kung... Putang ina, saan ka nakikita ng kinidnap? Alam kung saan siya dadalhin at saan siya dinala. Baba na tayo. Nandito na tayo sa destinasyon kung saan ka namin itatago dahil kinidnap ka namin.
Dito ka sa Glory Mountain ha. Pag may nagtanong sa'yo, nasa Glory Mountain ka, putang ina, hindi ka kinidnap, nag-excursion sila. Hindi kinidnap si Rene, nag-excursion. Nag-field trip, mantakin mo. Saan ka? Usually, pag kinidnap ka, asan ako? Di ba ganun ang una mong anuhin eh. Kung siya yun, alam kung nasan siya. Kinidnap ako dito, ako tinago sa Glory Mountain. Paano mo naman na nasa Glory Mountain ka? Eh, ito, nandito ako mismo sa gate eh. Ito pa, nakaka-text pa ako sa'yo kahit walang signal dito. Tangina, kagaguhan talaga. Tawa ka, sabi ko nga sa'yo, narinig ko itong sinasabi ni Risa, tawa ko ng tawa eh. O, tsaka naman sabi ko, alam mo, ayaw kong maniwala sa sinasabi mo, Risa. Kasi alam ko sinungaling ka naman talaga eh. Kasi noong unang-una na ito si Rene, kakampi nyo pa, tuwan-tuwa ka kay Rene. Ngayon, galit na galit ka na kay Rene. O, pero pinapakita mo lang gaano ka-incompetent yung opisina mo. Gagawa lang kayo ng istorya eh, mali-mali pa. Pusta tayo. Sasabihin mo, hindi naman, boss na, dapat ako pinagagalitan mo. Siya nagsabi nun. Kaya nga ganun kakatanga, naniwala ka kagad. Baka naman yung nag-text sa'yo na kinidnap. O baka naman, kaya, ito akin lang baka naman, kaya mo inactivate yung PNP at nagpapunta ka doon sa Glory Mountain. Kasi nawawala na, hindi mo na makontak yung tao. Kaya kinabahan ka, naku po, baka bumaliktad na ito, baka may tinatago kang baho, kaya pinapahanap mo sa mga pulis. Tama. O kasi tingnan mo lahat ng mga dinidemanda nyo, lahat ng mga leaders ng KOJC nakakulong na ngayon. Paano sila makakapagpakidnap? Anak ng tinapay, sino kikidnap dyan? Yung mga member? Wala nga leader yung mga member ngayon, pinagkukulong nyo yung mga leader nila eh. So sino mag-ano sa kanila? Likay, operate natin si, kidnapin natin. Anong mahihita nila kung kikidnapin nila yan? Tangin ina niya, kung kikidnapin nila yung ano mahihita nila? Kung kikidnapin nila yan, hindi na yan nakapagsalita ngayon, patay na yan. Kung, syempre, testigo yan eh. Para mapatahimik mo yung testigo, pinakamaganda, maglaho siyang parang bula. O, kung talagang kinidnap nila, ginilitan na nila ng leeg, nilibing na nila doon, hindi mo na makita. O, wala na. Yun yung pinakamagandang paraan para kung kriminal ka. Pero putya, yun yung nakakapagsalita pa Anak ng tinapay naman Risa Ontiveros, ewan ko sa'yo. Sige, diretso pa natin. Aminado si Senador Risa Ontiveros na maaaring biktima lang din si Michael Maurilio. Kailangan pa rin anyang managot ito sa mga pagsisinungaling ngayon. Biktima talaga siya. So mananagot siya sa pagsisinungaling niya ngayon. So yung sinabi niya nung una, ano yung katotohanan? Tangina, you will never know the truth if the person is a liar. Oo, kung nagsisinungaling yung tao, kung may tendency siya to lie, hindi mo na alam kung alin yung totoo dun sa mga pinagsasasabi niya kasi sinungaling nga siya. Oh, tama mali. Oh. Meron pa siyang kailangan managot. Talagang demanda mo yan. I-demanda mo. Dapat nga pati sarili mo, demanda mo. I-demanda mo pati yung mga kasamahan mo dahil nagpabaya sila. Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules. O, sino kakasuhan mo? O, sige, okay, kasuhan mo yan. Sino pang kakasuhan mo? Yung mga vlogger? Yung mga vlogger na nagtatanong lang sa'yo, o ayan, sinagot mo na. O, anong sagot ng mga vlogger sa'yo sa sagot mo? O, yung sagot mo, iniintindi namin. Tapos tinitingnan namin ano yung mga pagkakamali mo sa mga sagot mo. Ito nakita ko mga pagkakamali mo. O so kung halimbawa ako ididemanda mo ako dahil lang shinare ko, tinake down mo na nga yung Facebook ko ng panghabang panahon. Ang tagal-tagal na nung Facebook ko na yun. Buong buhay ko yun yung Facebook ko eh. Tinake down mo, pinatake down nga lang ng ganun-ganun lang. Kakashare ko ng video na yan ni Maurilio. Oo, sinare ko talaga yan. The reason why I shared it is for you to answer. And you answered already. Eh di good. Oh, kaya mo naman palang sumagot. Ba't magdidemanda ka pa? O di ba, patutunayan mo lang naman na sinungaling si Rene, bakit magdidemanda ka pa? Nasaktan ka ba? Nabisto ka ba? O, hindi ba? Masyado bang masakit yung mga revelasyon ni Rene sa'yo? Bakit magdidemanda ka? Tsaka, madam, huwag mong gamitin yung kapangyarihan mo para gipitin yung mga tao na hindi natutuwa sa ginagawa mong trabaho. O kung ikaw ay sinasabi mo champion ka ng human rights, kung talagang champion ka ng human rights, and then bayaan mo na may mga tao na iparamdam sa iyo yung pagkadismaya nila because human rights po 'yan. Ang freedom of expression and freedom of speech ay human rights, basic human rights 'yan. Champion ka ng human rights tapos sisikilin mo yung pagpapahayag ng mga sumisimpatya at naglalabas ng kanilang saloobin patungkol dito sa issue na to. Sa NBI kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. Oh, papaimbestigahan mo yung mga tao at mga grupo na papangalanan mo doon. Anong investigasyon? Anong investigasyon? Siniraan ka ba nila? Sinabi ba nila magnanakaw ka? Sinabi ba nila mamamatay tao ka? Oh, anong iimbestigahan sa mga tao na nagpapahayag? Halimbawa ko minura-mura mo daw siya doon sa sa YouTube mo eh. Oy, talagang minura ko, galit ako sa kanya eh. Sino hindi magagalit? Putang inang yan.
Saan ka makakita yung video niyan ni alias Rene? Pag shinare mo, matitake down yung account mo. Pucha yan, sobrang unfair naman yan, di ba? In the first place, bakit na-share yan sa Facebook? Kung hindi mo pwedeng i-share. Anak ng tinapay. Yung post, may share, may like, may comment, shinare mo. Ibig sabihin, pwede mong i-share, may share. Kung walang share yun, hindi mo pwedeng i-share. Hindi ba? So, nung nag-share, pucha, take down yung account. Makatao ba yan? Hindi ba tapos ngayon, ikaw galit na galit, pupunta ka sa NBI. Lahat ng mga nag-share, lahat ng mga nag-content, gusto mong idemanda ng ano? Dahil nagpapahayag sila ng kanilang saloobin patungkol sa balita, dahil nagre-react sila sa balita. Hindi ba? Sila ba yung gumawa ng balita? Di ba? Sila ba yung nag-record nitong video na to at nagpakalat? Hindi ba? Kumalat na yun sa social media bago namin reactionan yan eh. Nagre-react ka na nga ngayon. So, ibig sabihin, effective yung pag-share ng video kasi nagre-react ka na. Ang tanong, yung gagawin mo bang pagdidemanda sa mga taxpayers na nagpapasweldo sa'yo, na hindi masaya sa performance mo, sa tingin mo, trabaho ng senador yan? And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahandaan na rin po kami ng mga criminal complaints. Di ba? Tatakutin nyo ngayon. Ngayon, gagamitin mo yung opisina mo. Gagamitin mo yung taxpayers' money to go after the taxpayers who are just merely reacting sa video na kumakalat sa social media. Unang-una sa lahat, again, wala pong Rene. Walang alias Rene kung wala kang inilabas na alias Rene. Okay, malinaw. Walang alias Rene kung hindi mo siya nilabas. Pakinamin dyan. Hindi namin kilala yan. Nakilala lang namin yan dahil sa'yo. Tapos ngayon magagalit ka sa amin. Sa'yo galing yung tao na yan. Kung sana binusalan mo yan o inalagaan mo maigi, o kaya sana hindi ka kumuha ng sinungaling na resource person dyan sa inquiry mo, mabigyan mo lang ng kasalanan si Pastor, ang mga Duterte. Hindi ba? Para lang sana sa pangarap nyo. Hindi sana kayo gumawa ng ganyan. Hindi sana, walang ganito. Kaninong galing si Rene? Kaninong anak si Rene? Sa'yo. Ay, nako, Risa H. Malima.